Mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa ating Attorney Enzo Bunyo. Kung hindi po kayo nakasubscribe dito po sa ating YouTube channel na ito, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo nakafollow, mayroon din po tayong bagong Facebook page, Informador. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Lagi niyo pong abangan ang mga talakayan natin dito. Ha? Kasi mga kabunyog, dito mahaba ang talakayan natin. Yung iba kasi sabi nila, Attorney, kapapasok ko pa lang, patapos ka na. Ha? Dito po hindi. Kasi mahaba-haba ang talakayan natin dito. At mga ilang topics ang dinidiscuss ko. Kaya subscribe na po kayo at follow na po kayo. Abangan nyo na rin po lagi ang talakayan natin dito sa mga social media platforms kong ito. Ayan, mga kabunyog, ang yabang nito ni Guanzon. Mayabang itong si Guanzon. Eh, kahit naman anong yabang niya, itchapwera naman siya sa koalisyon. Mga kabunyog. Ha? Itong si dating COMELEC Commissioner, Attorney Rowena, no? Ang nickname nito Bing, Bing Guanzon. Ano ito dati itong kakamping siya. Kaya lang, pumunta na sa mga DDS. Kaya lang, hindi naman siya tanggap ng lahat ng karamihan sa DDS. Ano 'yon? Duda sa kanyang duda sa kanya kasi ang tingin sa kanya oportunista eh. Walang paninindigan. 'Yun ang tingin kay Guanzon. Ang mga numero unong kumukontra sa kanya sila Attorney Topacio, sila Cardema, 'yun. Kaya nung binuo yung koalisyon ng isang araw, yung mga pro Duterte 'yon, lahat halos ng pro Duterte na grupo, personahe nandun. Pero si Rowena Guanzon hindi imbitado. Hindi imbitado si Rowena Guanzon, mga kabunyog, doon sa pagbubuo ng Rage Coalition. Pero nagpipilit pa rin si Guanzon na tudo tanggol pa rin siya sa mga Duterte, kay Sara, kay Digong. Mayroon siyang programa sa sa radyo ba 'yon, sa TV. Yung sa totoo lang, may programa siya doon. Ayan, kasama niya yung isa pang DDS, si Cathy Binag. Garapalan nilang pinagtatanggol ang mga Duterte. Kaya lang, habang garapalan niyang pinagtatanggol ang mga Duterte, hindi pa rin naman naniniwala sa kanya ang mga DDS na siya'y totoo. Na sabi nga ni Attorney Topacio, duda kami diyan. Wala naman 'yan. Sumama lang 'yan sa amin dito sa mga DDS daw kasi gusto daw magsenador nito ni Rowena Guanzon. Sabi ni Topacio. Kaya sabi ni Topacio, wala naman 'yan. Walang naniniwala diyan sa kanila daw kasi ano daw 'yan? Wala namang paninindigan, no? So ang tingin ng mga DDS, walang paninindigan si Rowena Guanzon. Kasi sabi nila, paano kung manalo kang senador? Anong assurance na hindi mo na uli iiwan ang mga DDS? Lilipat ka na naman kung saan. Nung nanalo nga yung party list niya ni Guanzon, yung P3PWD sa tulong ng mga kakampings, nung nanalo si Guanzon, iniwan na yung mga kakampings. Nandun na sa DDS. May matindi itong sinabi si Guanzon na napahiya siya. Nakakahiya. Sabi ni Guanzon, ayan na si Saldico balik baka naman pag nakabalik na dito sa Saldico si Pilipinas, ang focus nyo pa rin impeachment. Dapat ang nyo na, kalimutan nyo na yung impeachment, balik na sa flood control. Kasi syempre, pag si Saldico, ang issue doon yung flood control. Gusto ni Guanzon, itigil na daw yung impeachment ni Sara. Itigil na daw. Fokusan na daw yung issue ng flood control. Sa pagdating sa mga grupo,
na nagpapanagot sa lahat ng sangkot ng katiwalian sa ating bayan, hindi naman ang pagtingin diyan, hindi naman ititigil mo yung impeachment dahil doon naman magfo-focus kay Saldico. Pareho yan. Sabay nagugulong yan. Habang gumugulong ang impeachment ni Sara para mapanagot siya sa kanyang mga katiwalian, gugulong na rin yung mga pag-iimbestiga kay Saldico. So hindi naman niya na ititigil mo yung isa para yung isa yung fokusan. Hindi 'yon. Sangkot sa mga katiwalian, korupsyon sila Sara. O dapat ding mapanagot 'yan. Sangkot din sila Saldico. Dapat ding mapanagot 'yan. Mapanagot ang lahat ng sangkot. Hindi yung ititigil mo yung kay Sara, yung impeachment para mag-focus na daw kay Saldico. Gagamitin niyo pa yung si Saldico, yung issue kay Saldico para mapalibre si Sara. Yan ang problema dito sa mga DDS na to eh. Mga kabunyog. Yan ang problema dito. Para sa kanila, itigil na raw yung impeachment, pumukus na dito kay Saldico. Sabi ni Guanzon. Kaya lang, dispalinghado yung argumento na yan eh. Itong si Guanzon, gusto niya lang iligtas si Sara. Kaya ginagamit niya yung issue ni Saldico. Pero hindi. Ang gagawin diyan, tuloy-tuloy ang impeachment kay Sara dahil dapat siyang mapanagot. Hiwala yun. Yung kay Saldico, tuloy din yun. Pareho yan pinapanagot. Sila Saldico at ang iba pang sangkot, dapat ring mapanagot. Si Sara at ang mga iba pang sangkot, dapat ding mapanagot. Lahat yan. Lahat yan dapat mapanagot. Kaya ito, ang gusto kasi nila Guanzon, mapalibre na si Sara. Ang gusto nila Guanzon, mapalibre na. Wag nang wag na yan munang impeachment, si Saldico na. Mali yang ganyang mali yang ganyang bunang pag-iisip. Papalibrehin mo si Sara para pumukus na kay Saldico. Parehong corrupt yan eh. Dapat parehong mapanagot yan. Hindi naman yan pagpili kung kanino. Ang panawagan, lahat ng sangkot dapat managot. Ang problema siyempre, gusto nito ni Guanzon ipakita na talagang pro-Sara siya para makuha ang suporta ng mga DDS sa kanya. Ang problema nga hindi eh. Kahit anong gawin niya, naging bastos na siya, naging kahiyahiya na, pero hindi pa rin makuha ang suporta ng mga DDS sa kanya. Marami pa rin DDS hindi kumbinsido sa kanya. Duda sa kanyang ang sabi nga, oportunista yan. Mahirap paniwalaan. Ay, ano ba tong si Guanzon? Mga kabunyog, mga kababayan, ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, mayroon na, tuloy-tuloy na daw itong investigasyon sa 26 na contractors. Ang ibig sabihin ng contractors, mga kongresista na contractors. 26 ang mayroon na daw silang 26 na lista. Sino itong 26? Hindi naman linabas yung pangalan. Pero ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, naibigay na kasi sa kanila ng Secretary General ng House yung mga SALN. Ito kasi yung matagal na nilang hinihingi sa liderato ng Kamara yung Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, SALNs, ng mga kongresista. Matagal kasi hindi binibigay ng Secretary General ng House Ay winarningan ni Ombudsman Boying Rimulya. Sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, pag hindi mo sa amin binigay ang mga SALNs, yung Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga kongresistang gusto naming makuha ang SALN, iko-contempt ka namin, isususpend ka namin. Ngayon, ang binalita ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, natanggap na daw nila yung mga SALNs. Dahil mayroon na silang mga SALNs ng mga kongresista, pwede na nilang ipagpatuloy ang investigasyon. Marami kasi ang mga kongresista sangkot din sa anomalya sa flood control. Pero uunahin na nila yung mga contractors. Ibig sabihin, yan yung mga kongresista, naglalabi ka ng mga pundo. Tapos ikaw rin yung may-ari ng mga construction companies na mangungontrata. Di ba? Conflict of interest yan. Kaya, ang linaw-linaw, conflict of interest.
O ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, may hawak na mga SALENS ang ombudsman, kaya sinasagawa na nila ang investigasyon. Actually, originally, mga 70 yan, di ba? Sabi ni Senador Ping Lacson, 70 raw na mga kongresista ang nasa lista ng contractors. Yung mga nangunguna dyan, pangalanan na natin, alam naman natin kung sino yan. Yung CWS party list, construction workers, ano ba yun? CWS. Ang nominee noon, si Garjola, Congressman Garjola ng Batangas. Yun, napakarami ring finiture na yan sa Billionaire News Channel. Napakaraming pondo, napakaraming proyekto. O yun, contractor yun. Yung magkapatid na Yap, si Benguet, Congressman Eric Yap, saka si yung CIS party list na si Edvic Yap. Nasasangkot yan. Controversial yan. Kasabay ni yumaong dating DPWH Yusek Catalina Cabral. O yun. Yan si Yap. Yung isa pa, yung nababanggit din sa Billionaire News Channel, yung Uswag Ilonggo. Marami pa yan. Si yung Congressman Momo ng Surigao. Yan yung ilan lamang sa mga congressman na pinangalanan bilang mga contractors. Ngayon, sabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, iniimbestigahan na daw yan. At kapag nakumpleto na, magpe-preliminary investigation at posibleng makasuhan. Sa totoo lang naman talaga, nagtataka nga tayo, bakit parang walang mga congressman na nakakasuhan? Yung pala ang dahilan, kailangan naman kasi talaga yung SALN, hindi daw binibigay ng House. Pero ngayon, binigay na yata ng House, kaya naisulong na yung investigasyon ng ombudsman. At medyo sapat-sapat na ang kanilang mga ebidensya. At ito na nga, posible ng kasuhan. Itong 26 na contractors. Pero sa ngayon, ila-lifestyle check daw yung 26 na yan eh. Mga kabunyong, ila-lifestyle check. Kaya tama lang yun. Yan kasi yung mga hindi ginawa nung panahon ni Martires eh. Unang-una, yung mga SALN-on, hindi mo makukuha. Pangalawa, walang lifestyle check, bawal. Ngayon, binalik yan ni Ombudsman Boying Rimulya. Kaya tama lang. Sana makita na natin na makasuhan nga itong 26 na to, kung hindi man buo, lahat. At least pauna, sabay sa makakasuhan ng mga senador. Kaya ito mga kabunyog, yan ang inihintay natin. Sinusuportahan natin ang ombudsman sa ginagawa nito. Mga kabunyog, mga kababayan. Ayan, ito namang si Sal Panelo. Sabi ni Sal Panelo, naniniwala daw siya hindi tatakbo si Leni Robredo sa pagkapangulo sa 2028. Ang paliwanag ni Sal Panelo ay kasi natalo na raw minsan si Leni. Siyempre, masakit sa kanya yung pagkatalo, kaya sa susunod daw, ayaw na niyang lumaban. Kung alam niya naman daw kasing matatalo siya kay Sara Duterte kasi malakas si Sara sa survey. Kaya sabi ni Panelo, tingin niya, naniniwala siya na hindi tatakbo si Leni kasi ayaw na nitong matalo. Siyempre, masakit daw kay Leni yung pagkatalo ng 2022. Hindi na nito hahayaan na maulit pa yon. Sabi ni Panelo, malakas si Sara eh. Sa mga surveys, nangunguna daw si Sara. O paano tatalunin ni Leni yan? Kaya si Leni daw, hindi na yan maglalakas loob na tatakbo. Ito naman si Panelo, kung makapagsalita, akala mo naman nakakausap niya si Leni Robredo o kaibigan niya si Leni. Taga-Naga siya, totoo. Si Panelo, taga-Naga yan. Pero sinusuka yan sa Naga City. Sinusuka yan sa Naga City, si Panelo. Sa totoo lang, mga kabunyog. O ngayon, ano naman ang niya? Ano naman ang basihan niya? Yun lang ang basihan niya? Yun lang ang basihan niya na tingin niya si Leni ayaw nang tumakbo dahil ayaw nang matalo?
Sino naman siya nagsabing matatalo si Leni kung tatakbo sa 2028? Akala mo naman si Panelo nakakasiguradong mananalo si Sara. Ang sabi kasi ni Panelo, destined daw. Kumbaga nakatadhana si Sara na maging susunod na Pangulo. Eh, nitong nakaraan nga lang na araw, ayon sa Okta Research ayon sa Okta Research, ang ang survey rating ni Sara pabagsak ng pabagsak. Siya pa yung nangunguna pero ang lapit na ni Leni. Kunti na lang ang lamang ni Sara kay Leni. Ayon kay yung kay ah, Okta Research. Latest na survey yan Latest na survey. At yung survey na yon, wala pa yun yung impeachment. Wala pa. Ibig sabihin, hindi pa naka-consider doon itong impeachment. Pero ang survey, si Sara na dating mataas, ano pa rin, siya pa rin ang nangunguna, second si Leni, pero mababa ng masyado. Malaki daw na ang nabawas kay Kumbaga dati 2 digits ang lamang ni Sara kay Leni, ngayon 1 digit na lang. Siguro baka 9. Baka 9 na lang, 9% na lang ang lamang kay Leni. Hindi pa nagdideklara si Leni Robredo diyan. Si Sara nag-declare na. O di dapat dahil nag-declare na si Sara na tatakbo siya, dapat tumaas ang rating niya lalo. Eh hindi bumaba pa nga At hindi pa yan nag-i-impeachment. Eh ngayon na nag-i-impeachment na, lumalabas na yung mga issue kay Sara, may mga ebidensya, testigo. Hanggang makarating pa yan sa Senado, nakita na yung mga bank accounts niya, o mga ari-arian, o lalong babagsak yan. Kaya sabi nga ng sabi ng Okta Research, na ito, pinapakita dito na hindi totoo na hindi matatalo si Sara. Kaya yung mga sinasabi nila Panelo na sigurado na si Sarang mananalo, o kita nyo, hindi pa nga nagsisimula. Siya pa lang ang nag-declare na kakandidato. Si Leni hindi pa nagdi-declare. Pangalawa, lalo na pag nagkaisa na yung lahat ng anti-Duterte, tapos halimbawa si Leni ang suportahan, eh di lalong wala siyang kalaban-labanan yan si Sara. Ay, ano ba itong si Panelo? Huwag ka nang magpaka-political analyst, Panelo, hindi mo linya yan. Hindi mo linya yan. Katsamba ka lang sa suporta kay Duterte noon, kay Digong. Kaya itong si Panelo, ano rin to nag-akala mo naman political analyst. Nagbibigay yan ng mga analysis, kaya lang salto rin palpak. Tapos ngayon, yan na nga, ang analysis niya, hindi raw tatakbo si Leni dahil ayaw na daw nitong matalo. Eh si Leni Robredo, mas nakikita niya ngayon na malakas yung laban niya ngayon. Kasi, halimbawa, yung lahat ng mga kakamping susuportahan siya. Nandyan yan, intact yan sa kanya. Yung mga politiko na hindi sa kanya sumuporta nung elections nung 2022, kasi alam naman natin ang politika sa Pilipinas, ang masa, hawak ng mga mayor yan, hawak ng kapitan, hawak ng congressman, hawak ng gobernador. Ay karamihan ng congressman, mayor, gobernador noon. Marcos Kaya si Marcos ang nanalo. Kahit pa yung middle class, marami sa middle class, sumuporta kay Leni, pero yung masa, yung mas marami, sumusunod yan sa mga mayor, gobernador. Eh ngayon ang mga mayors, governors na kay PBBM sa administrasyon. Lakas CMD, NPC, NUP, Partido Federal, yan yung pro-administration. Anti-Sara yan. O ngayon, pag sumuporta yan kay Leni, plus yung dating supporters ng mga kakampings, Leni rin yun, wala na yan si Sara. Kaya itong si Panelo, kung makapagsalita, akala mo naman, siguradong-sigurado nang mananalo si Sara. Eh ngayon nga lang, hindi pa nagsisimula ang laban. Siya pa lang ang nagdeklara, Siya pa lang. Pero sa survey, ayon sa Okta, wala na. Lamang pa rin si Sara, pero maliit na. 1 digit na lang ang lamang. At hindi pa niyan nagdideklara si Leni. At hindi pa niyan nabubuo yung koalisyon ng lahat ng anti-Duterte. Yan ang malinaw diyan. Kaya wag ka lang mag-political analyst, Panelo, hindi mo alam yan. Hindi mo kabisado yan. Nakatsamba ka lang kay Digong noon. Di ba? Mga kabunyog, mga kabayan. Okay, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.